Babe, andito. Tignan mo na. Babe, pinaprank mo ako, no? Bakit? Prank pa to? Ito na oh. Actual to. Tignan mo na, masarap to. Sige na. Babe, seryoso ka ba? Bakit hindi? Kaya nga, dinala ka na dito. Sabi mo, di ba? dadalhin mo ako sa kainan, di ba? Kainan naman to. Babe, ginirlfriend kita kasi kala ko kaya mo akong sabayan kung gaano kami kayaman. So, seryoso ka nga, nandito mo ako papakainin. Oo nga. Sa karinderya? Bakit naman hindi? Masarap naman yung pagkain dito. Karinderya nyo. Tama? Ito ba yung sinasabi mo sa akin, business? Ito ba yung pinagmamalaki mong business sa akin? Babe, oo, business namin to. Tsaka dinudumog to ng maraming tao. Masarap yung pagkain namin dito, kaya gusto kong matikman mo. Seryoso ka talaga sa mga sinasabi mo? Alam mo naman yung pamilya namin, di ba? High profile kami. Yung tatay ko may-ari ng 3 mga franchise. Bakit? Para sa'yo ba hindi to negosyo? Negosyo to. Dito nga ako napag-aral ng nanay ko eh. Hindi mo naman nilinaw sa akin na negosyong pang mahirap pala. Alam mo kung gaano ako kayaman, di ba? Kung ano yung mga binibigay sa akin ng magulang ko. Kaya nga kita ginirlfriend eh. Kasi sabi mo mayaman kayo. Kaya mo akong sabayan sa lahat ng gusto ko. Babe, alam ko yun. Kasi ibibigay mo sa akin to. Tingin mo kumakain ako niyan. Babe, Wala naman yung lason. araw-araw ako sa Wolfgang. Araw-araw 13,000 yung bill ko. Tapos papakainin mo ako, magkano to? 20? 30? Bakit? Anong masama doon? Ang masama Mas doon, naiilan binudol mo ako. Akala ko mayaman ka. Hindi kita binudol. Ito nga, mas nakakatipid tayo eh. Akala ko ba mahal mo ako? Oo. Eh, ba't hindi mo ako dinala? Hindi naman siguro big deal. Hindi ka ba nahiya sa akin? Ilang taon na tayo, di ba? Tsaka, Ilang taon. Pero ngayon mo lang ako dinala dito. Kasi lagi mo sa akin, bukang bibig mo, may negosyo kayo, mayaman kayo. Pinakilala na nga kita sa parents ko eh. ano ba bang gusto mo, ha? Pinapahiya mo ko eh. Eh kasi nakakaya naman talaga eh. So, anong gusto mong gawin ko? Kainin mo lahat yan. Hindi ako kakain yan. Gusto mo mag-pretend ako na mayaman? Hindi ako ganun. Iba ako sa mga nakilala mong girlfriend. Hindi ko sinabing mag-pretend ka. Pero yun yung lumabas eh. Yun yung mga sinabi mo sa akin noon. Kaya nga kita pinakilala kila mami at papa, di ba? Teka nga lan, wala akong sinabing ganun. Alam mo ikaw, masyado kang mapagmalaki eh. Sumusobra ka na. Alam mo, nagtitiis din ako sa ugali mo. Kaya pwede ba? Sana naman, respetuhin mo naman to. Pagkain to, nasa harap mo. Sige na, nakakahiya eh. Ang gagawin ko? Hindi ako nakain yan. Papanoorin na lang kita. Matapos kumain. Tsaka Eden, ano na lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan natin, yung mga tropa ko. Mga mayayaman din. Nakakasama mo pag nagbabar tayo. Alam mo kung totoong mahal mo ko, hindi mo ko ikakahiya. Mahal Dapat kita. maging proud ka sa akin. Mahal naman kita eh, pero di mo naman sa akin sinabi to nung una pa lang eh. Ano ba, pag-aawayan ba natin ng dahil sa barbecue? Ha? Hindi yun yung problema ko. Yung mga pinaniwala mo sa akin na malalaki yung negosyo nyo. Wala kaming ganon. Kaya pwede ba, maintindihan mo sana yun. Hindi ako mayaman. Eto, soft drinks. Di ako nainom yan. Wala pang straw. Wala ba kayong tubig dito? Yung Evian or sparkle water man lang? Wala kaming ganon dito, no? Ay, ma. Ito ba yung boyfriend mo? Opo, ma. Si Renz. So ito yung nanay mo. Divisoria po ba yung damit nyo? Oo, kasi pang-ihaw ko lang to eh. Diyos ko po. Basta, buti nakapunta ka rito sa amin. O yun nga po eh, parang di ko po sure kung ba't ako pumunta actually sa negosyo nyo daw na pangmayaman. Eh kasi binibida po nitong anak nyo na malakas daw po yung negosyo nyo na ito pala, karinderya. Akala ko po kasi mga franchise business ng mga malalaking kumpanya ng kainan. Ang totoo, malakas naman yung ihaw-ihaw namin. Talagang dinadayo yun dito at napakasarap. Talaga po? Eh kaso, di po ako nakain yan eh. Nakain po kasi ako sa mga mamahaling restaurant. Alam niyo po ba yung Wolfgang? Ay siguro hindi. Kasi 13,000 lang naman yung pinakamababang bill dun eh. Di pa kayo nakakain dun, di ba? Ng nanay mo. Renz, pwede ba? Pati ba naman nanay ko?
ginaganyan mo, maya ka naman konting respeto. Bakit? Nirespeto mo ba ako? Yung pamilya ko? Paano na lang pag nalaman ng mami at daddy ko yan? Hindi naman dapat na nikahiya, Ren. Tingin mo, tatanggapin ka nila? Etong nanay mo, baka nga bayaran pa ng nanay ko para lang hiwalayan ka eh. Ako, Eden, kung magdadala ka ng boyfriend dito at ganito ang pag-uugali, ako maigi para maaga pa, hiwalayan mo na. Hindi ko kailangan ng magiging asawa mo, napaka-impokritong kagaya nito. Ma'am, nagsasabi lang po ako ng totoo. Nakahawak na po ba kayo ng briefcase na may 3 milyon ng laman? Sobra sa amin. Eh, nagsasabi lang po ako ng totoo. Hindi ko naman po kayo minamalit, pero naa-allergy po talaga ako sa mga ganitong lugar. Eden, sorry pero I have to go. Magsama kayo ng nanay mong mukhang mahirap. Nakita mo na? Nakita mo? Ma, Eden, hindi kailangang magka-boyfriend ka. Kung ang boyfriend mo ay ganyan, abay humanap ka ng iba. pasensya na po kayo ha. Eh, akala ko pa naman matutuwa siya kasi first time niyang makapunta dito sa kainan natin. Na-high blood ako ngayon niya lang ako nakita. Pinagsabihan niya ako ng ganon. Ha? Nilain tayo ng ganon? Pasensya na ma, huwag na nating intindihin yun. Ang importante, intindihin na lang natin yung mga customers natin. Sige na. Mag-iiyo. Ang daming order dun eh. Dito ka naman ha. Miss, tara dito. Tara dito. Ay, sir, bakit po? Magreklamo ako. Anong reklamo po, sir? May problema po ba sa pagkain? Marami. Eh, sir, sinerve naman po yan na malinis tsaka masarap. Yun nga problema ko, sobrang sarap. Ba't nandito lang kayo sa kanto? Ba't nandito lang kayo? Sobrang sarap ng mga pagkain ninyo. Yun yung problema ko. Ah, sir, teka lang po ha, hindi ko naiintindihan. Tawagin ko lang po yung nanay ko. Tawagin mo yung may-ari. Nanggigigil ako sa galer. Bilisan mo. Ay, anong problema, sir? Kayo ba may-ari? Opo. Malaki problema ko. Sir, ano po yun? Sobrang sarap ng pagkain nyo. Tapos, nandito lang kayo. Ba't wala kayo sa mall? Eh, Diyos ko po. Eh, ito lang po talaga yung sanayan namin pwesto, sir. Sanay na po yung mga tao talaga dito. Alam nyo ba, Manang? May, anong pangalan nyo? Gina po. Ma'am Gina. Eh, siya, anong pangalan? Eden. Eden, okay. Iniisa-isa ko yung mga yung mga masasarap na karinderya. Opo. Kasi sobrang dami kong pera. Ngayon hindi ko alam kung paano ko siya lulustayin. Ang gusto ko sana mag-invest ako ng restaurant sa mall. Na parang karinderya, pero nasa mall. Opo. Oh, willing ko mag-invest sa mga 30 million. Carry na ba yon? Sir, 30 million? Oh, pinipili ko tong karinderya nyo. Sobrang sarap kasi. Eh, Pwede na yan, sir. Pwede na. O, gawin natin 40, nabababa na ako sa 30. teka lang po. Hindi, lagyan natin Sobrang ng po mga yun. dyan. Ano ba, banda pa tayo sa karinderya natin doon. Gandahan natin para kumita agad. Ah, sige po sir, kung yan po yung gusto nyo, pwede naman po nating pag-usapan yan mamaya pagkatapos yung kumain. Ay, sige. Papunta na yung kaibigan kong lawyer para mag-ano tayo, ha? Ngayon, ilabas yung lahat ng pagkain ninyo, yung mga sasarap ninyo. Tapos, tignan natin yung sa menu kung paano gagawin natin, ha? O, sige po sir. O, sige. O, siya, pakainin yun mo. Lumayas kayo sa harapan ko. Sige po sir, Nagugutom pa thank ako. you po, enjoy. Bye. Mga Soki, dito na po Kuya Santos. Ang hirap ng parking sa squatter. Dito na po kayo, marami pong barbecue dito. Ay, Ex mo yan, di ba? dito po kayo. Kuya Hello, ate, girl. dito po kayo. Tarantado. Buti pinatulan mo yan. Usok-usok naman dito. Hindi ba? Saan ka ba nag-park? Ang hirap eh, squatter area eh. Teka nga lang, dumaan ba kayo para manlait dito ha? Di namin sinasadyang dumaan dito sa pipitsuging ihawan nyo. Nag-park lang kami dyan kasi wala kami maparkan doon kanina. Eh di sana dumiretso na kayo ng lakad, di ba? Hindi yung babatiin niyo pa ako, tapos manlalait kayo sa akin. Naman dito, boy. Parang langit, tapos ganyan anghel. Wag na lang. Alam mo, nagsisisi ako na naging girlfriend. Kakadiri isipin, naging girlfriend ko yan. Na-allergy ako sa'yo, bro. Kaya, pre. Alam mo, Renz, huwag kang mag-alala. Di ba mag-ex na tayo? Kaya hindi mo na ako pwedeng lahitin.
Alam mo bro, hindi ko alam ba't nandito pa tayo. Napaka-usok. Ang damit ko, may usok na ito. Sanay sa usok yan eh. Mukhang yung bibig yung vacuum ng usok dito eh. Iniigop mo lahat ng usok sa laki ng bibig mo, no? Teka lang bro, hindi ba X-Men? So kumain ka rin dito? Naku pre, hindi. Hindi ako kumain dyan. Kahit tanong mo pa dyan, sinupalpal ko yung nanay niya ng kung ano-anong mga bagay na pinamukha ko na hindi talaga nila kaya. Pre, nakakain na ba sa Wolfgang to? Hindi alam lasa ng steak nun. Alam mo, pwede ba? Umalis na lang kayo. Nakakabwisit yung mga malas kayo sa negosyo namin. Uy, walang malas dito kung meron man, ikaw yun. Kasi tingnan mo naman yung estado ng buhay niyo. Wala pa sa kalingkingan nung sa amin. Ano, bigyan ko kaya ito briefcase na may 3 milyon. Kaya Huwag pala na sayang. kaya pala tuwing aalis tayo, laging amoy puso. Ano ba? At saka palibre lang naman yan lagi sa akin eh. Wala kang inaambag pag nagde-date tayo. Kaya pala sarap na sarap ka sa mga restaurant na pinapakain ko sa'yo, no? Oportunista ka. Pineperahan mo lang ako eh. Excuse me, ikaw nag-aaya, di ba? Tsaka lalaki ka. Dapat lang yun. Tsaka pwede ba? Umalis na kayo. Teka lang, di ba ako tapos eh. Nasarap pa yung tropa ko eh. Pre, wag mo na ako asarin, hindi na ako tatamaan dyan. Proud na proud ka pa nga Kayo lang. tatamaan, ha? Ngayon, kayo tatamaan kang dalawa sa akin. Umalis na kayo! Wisit mo. Ayos to. Pasok! Pre, kailangan ko ng tulong mo. Nalulugi na kasi yung business nila, Papa eh. Anong nalulugi? Nakita ko sa TV. Skandalo pa pamilya mo. Yun nga. Kaya ako na pa rito eh. Kailangan ko ng tulong mo, pre. Kaya pala di ka na sumasama sa mga gala ng tropa. Alam mo namang ikaw na lang pwede kong asahan eh. Wala na nga pera yung magulang ko. Tapos itong relo ko, 4 million to. Bilhin mo na lang, 200K. Kahit palugi. Sama mo na yung cellphone ko. Sensya na bro. Hindi ako tumutulong sa mga kagaya mo. Pagtapos mo akong pakinabangan, ganyan sasabihin mo sa akin? Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Pakinabangan pinagsasabi mo. Bakit? Di ba kita nililibre noon? Lahat ng bar na pinupuntahan nating mamalin, wala ka namang ambag ha. Sino pasok sa'yo dito? Malamang, kilala ako dito, mayaman kami, di ba? Mayaman ka? Ba't nagbebenta ka ngayon? Ano sa'yo, balikan mo na lang yung ihaw-ihaw na jowa mo dati. Bagay na kayo nun ngayon. Para, Kapal na mukha mo, manggagamit ka lang. remove na kita sa GC ha. Wala kaming kaibigan mahirap. Manggagamit ka, laki ng ulo mo. Nito. Kaya nga eh. Bili mo ako uli nito. Sige, mamaya. Pero ma, hindi ka ba napagod sa ginawa natin ngayon? Super daming customers. Anong hindi napagod? Kapagod syempre pero ang kita ng mudra. Kaya nga ma eh. Alam mo, hindi ko akalain na mas lalagog pa yung itong negosyo natin kung hindi dahil dun sa taong tumulong sa atin. Talaga. Number 1 yung si Sir Archie. Pinagkatiwalaan niyo talaga tayo. Kung hindi, di ba? Mama, ito na po yung coffee nyo. At nakilala ng ayos yung Antonius. Eden? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang taga-deliver ng kape namin? Alam mo ba kung magkano halaga ng kape namin? Buhay nga naman ng tao. Talagang bilog ang mundo. Eh, nalugi na po kasi yung business ng magulang ko eh. Kaya nag-delivery rider po ako ngayon. Talagang malulubig eh, kasi ang sama ng ugali mo talaga. Minsan ng tao, kailangan, kung anong meron siyang biyaya, share your blessing na lang. Hindi yun talagang ipaglalandakan mo pa at manlalakit ka pa ng kapwa mo. O, paano ka na ngayon? Alam mo ma, tama yung sinabi ko dati. Visit yan si Renz. E tingnan mo, pati negosyo nila. Lubog na, dahil sa Nabwisit. ugali. Oo. Ganyan talaga. Ah, nga pala, hindi ko na makalimutan. Yung sinasabi mo pala dati na afford mo yung Wolfgang na 13K bill, ngayon, afford na din namin ni Mama. Tsaka mahigit pa nga yung binabayaran namin dun eh, kaysa sa 13K na sinasabi mo lang. Maalala ko, yung sinabi mo na tinda namin na mukhang basura, nakita mo ba yung
Nakita mo ba ngayon na narito na siya sa mall? Nakita mo ba kung paano dumugi ng tao? O, di ba? Alam mo ba sa mga oras na to, kaya na kitang bayaran para layuan mo kami? Tantanan mo kami, tuwag mo kaming kausapin? Tsaka yung briefcase namin, may 10 million. Baka gusto mo. Ang briefcase na 10 million, hindi 3 million. Take note! Sorry, hindi ko naman alam na malulugi yung business namin eh. Sorry, Eden, tsaka tita, sa mga nasabi ko noon. Tita? Alam mo, Renz, kung hindi mo lang yung ginawa, sana hindi mo siguro matatamasa kung karma na nararanasan mo ngayon. Sana hindi ka naging mapagmataas. Nila ikaw yung negosyo namin. Pero sino ngayon yung umasenso? Di ba kami? Hindi ko naman kasi alam na ganun pala yung negosyo niyo noon eh. Tsaka, di ba, sabi mo nga, afford niyo na yung Wolfgang. Baka pwedeng ako naman yung libre mo. Pinalibre naman kita dun 3 beses eh. Ano lang naman yung pinakain mo sa akin dati doon? Ikaw nga yung order ng order, pero ikaw lang yung kumain. Alam mo kung mabuti pa, umalis ka na lang. Ngayon, baguhin mo na yung ugali mo. Lesson learned yan, iho. Huwag ka masyado mapagpataas. Ano? Naghihintay ka pa ba sa tip? Wala na, binayaran na namin online. Kuripot! Ah, gago talaga rin ang ugali mo. Huwag mo nang kausapin yun, ha? Kaya ko, pag hindi talaga nagbago yung tao, wala talagang mararating sa buhay. Ubusin mo na yan. Ang sarap ng bibingka talaga nila.